yung sabihin. No? And I tell you na hindi matutulungan nun yung pag hindi mong pagsabi sa kanila na you are hurt. For example, you are hurt. How can they help you kung hindi mo sasabihin sa kanila na na-hurt ka? Right? Or, how will a person, paano siya mag-grow kung hindi mo sasabihin sa isang tao kung may mali siyang ginagawa? Eh, ang goal nga natin is maturity. Right? Maturity meaning, kailangan natuto na tayo. Diba? Na matuto tayo from our mistakes. Eh, paano natin ma-achieve yun kung hindi mo papakita sa kanya yung ginawa niya or hindi mo i-involve yung sarili mo doon? So, how can you change it? Diba? Yung situation na yun. It is through involvement. Right? And, mababago yun, yung isang tao or yung isang situation sa atin kung i-voice out mo yung gusto mo sabihin, yung opinion mo, di ba? And by that, maaabot natin yung maturity. Kasi matututo tayo sa mga mali natin, right? Na matututo siya sa sinabi mong mali niya. Right? So that's the effect of productive involvement. Nung sinabi kong productive involvement, it doesn't mean na kailangan namin yung productive side, not the destructive side. Well, it's true. What I'm saying is, may epekto yung involvement mo, and it is productive. So it's productive that when you involve yourself, may nababago. And maaabot natin yung maturity. And kapag yung bawat isa sa atin ay matured na, diba? Then we are all united. Sabay-sabay tayong lumayo. So that's Go, babe. Kalaki ka pa. So yun. Your presence completes the body of Christ. And there are three effects. First is the effect of personal ministry. Second is the effect of productive involvement. And the last effect is the effect of powerful. Verse 15. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in Him. So sinabi sa verse 15 na, yung verse 15 kasi, di ba, para siyang sinasabi niya na instead of being children na mabilis maniwala sa mga ganun, sa mga chismis ganun, sa mga paniniwala, speaking the truth in love, sinasabi ni Paul na tara, let's grow in every way to Him. Ganun yung sinasabi ni Paul. And gusto kong i-point out yung words na to, speaking the truth in love. So, I'm sure, alam natin na yung words na sinasabi ng bibig natin ay may epekto sa mga tao. Alam natin yun. When we say something, someone, may effect yun. Pero alam niyo rin ba na kapag meron kang hindi sinasabi sa isang tao, may effect din yun. How? For example, ako na lang. Tapos meron akong isang tao. Tapos ako, meron akong maling ginagawa. Tapos, yung isang tao, nakikita niya yung mali kong ginagawa. Tapos, nagdadalawang isip siya. Sabihin ko ba sa kanya na mali ginagawa niya? Eh baka isipin niya, kinokondem ko siya. Baka isipin niya na minamali ko siya, sinul ka, parang gano'n. Or, iniisip niya rin na kapag sinabi ko to, baka magbago siya. Gano'n. So, dalawa yung
pwedeng mangyari. It's either sabihin niya na mali ako, or sabihin niya na hindi ako mali. Pag sinabi niya, ay hindi, pag hindi niya sinabi na mali ako, mali yung sinabi ko kanina. Pag sinabi niya na mali ako, pag sinabi niya na mali ako, edi malalaman ko kung ano yung mali sa akin. And then, I know how to, alam ko na kung paano ako gagalaw. Na hindi ko na ipagpapatuloy yung ginagawa ko kasi alam ko mali. Pero, kapag hindi niya sinabi na mali ako, tuloy-tuloy lang ako. Wala na sasabi mali ako. Gagawin ko ito. Ganun. So, dun sa example na yun, nakikita ko yung importance ng love. Kasi, di ba, hindi mo siya sasabihan to condemn him. Hindi mo siya sasabihan para alaitin, ganun. Sasabihan mo siya kasi mahal mo siya. Right? And in that sense, importante yung love. Diba? Importante yung encouragement doon sa ganung situation. And yun yung gusto sabihin sa atin ng speaking the truth in love. Na encouragement, na love, dapat yung mga ibang. Sa verse 16 naman, di ba sa 15 sinabi, speaking the truth in love, you're to grow up in every way into Him. So lahat ng way into Him. Jesus Christ, the head of the body. And sinabi sa verse 16, na, from the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in God. So sinasabi dito na tayo, the church, is the body of Christ and He is the head. And sinasabi din dito na tayo, bawat isa ay part ng body. And we are glued together. Pinagsama-sama tayo ng mga joints, gano'n. And yun, kaya nabuo yung body. And gusto kong gawin example yung katawan natin. Diba? Na, for example, isang katawan. Tapos, tayo, yung mga body parts. Na, for example, ako yung left hand, siya yung right hand, siya yung siko, siya yung elbow. So, ganun tayo. Ganun yung elbow. Magkaiba. Parehas pala yun. So, ganun yung ganun yung setup na isa tayong katawan that we are a part of it. And kapag nawala yung isa, diba, halimbawa nawala yung isang kamay, mahirapan yung buong katawan. Kasi may nawala, diba? So, ganun din sa atin na tayo, kapag may nawala isa sa atin, magsasuffer. Kasi, tayo diba? Isang katawan ng tayo. And we're a family. So, mahihirapan tayo. And, do you know how important love is in that kind of situation? Kapag may nawalang isa, mag-suffer. Kung gano'n ka-importante yung love. It's because, magbibigay mo na ako ng example para mag-gets na. So, if you love the family, alam mo na ma-hurt sila pag umalis ka. And if you love a group, for example, alam mo na mahihirapan ka kapag umalis ka. Diba? And tayo, sometimes, when we feel like hindi tayo importante, sinasabi natin na, ay, di nila ako papakita. Di naman nila ako nakikita eh. Diba? Na siya lang naman lagi nakikita. Diba? Na di nila ako papakita. And if you love us, if you love the family, you know na masasaktan yung family. You know na masasaktan yung bawat part ng family. Okay? And isa pang importance ng love. Doon sa example ko kanina sa speaking the truth in love. Kasi, for example, merong isang balloon.